Good morning! Good morning mga ka-Bruce. Alright, ngayong umaga meron tayong bisita na gusto magpa-review. No, eto siya. As you can see, si Rusi TC125 Macho. Kulay blue. At ito ay pinahiram sa atin nung aking pamangkin na si Arvin. Okay guys, so shout out sa'yo Arvin, thank you sa pagpapahiram mo ng yung motor para ma-review natin. Review na to ay para sa mga Rusi users out there. So shout out sa lahat ng mga gumagamit ng Rusi na motor. So quick review lang tayo kung ano yung makita natin. At kanina nire-research ko kung ano yung specs nito, hindi ko makita. Nilagay sa internet. Wala siyang sukat ng bore, ng stroke. Wala. Pero kung makita natin yun na i-review natin. Okay, so pansin ko lang ito sa Rusi na 125. Kasi sa unang nakita ko itong mga ano niya, hub. Itong hub, yung lalaki. Mukha siyang matibay, halos kaparehas siya nung ewan ko lang yung sa TMX ano na 125 or 155 no? Even dito sa likod parang malaki. Ayun, parang pang TMX siya, mukha siyang matibay no? At kung makikita nyo itong katawan niya ay stock no? Tapos sa may-ari ano na to hindi ako nagkakamali 6 months or magsa 6 months no? At ang down nila dito ay 2,000, tapos yung kanilang monthly for 3 years ay 1,635. So hindi na mahal no? Pakamura para sa brand new na motor. At ang kategory ng motor na to ay business type, panghanap buhay. So ito yung ginagamit madalas sa pan-tricycle. As you can see, wala pa siyang masyadong binabago. Almost all stock pa rin siya. Dito lang, pero lang siyang binago konti sa may handlebar para mai-adjust niya yung height, may semi-lower niya kasi medyo maliit yung may-ari. Siguro nagdi-tiptoe siya pagka standard yung tayo. At nasabi rin sa akin kanina na natumba daw ito dati. Dahil nga nilowered niya, short na yung stand. May dumaan daw na truck na malaki, natumba siya ngayon, kaya may mga dents siya. Pero okay pa naman no? At all stock pa rin siya. Pansin ko lang din, tinanggal niya na rin dito yung shock support. Dati dalawa ito, 4 tig dalawa. Ngayon yan na lang. So okay din yon.
watching. What's up ulit mga guys? So ito yan ang konsumo ng gas. Kung umihigop siya ng tubig, kaya nung pauwi kami medyo pumupugak siya, no? Tapos kinabukasan nung chinek ko, yun, butas. Inayos namin. Katapos noon, okay na ulit. Yan, so masasabi ko dito sa TC125, yung torque, wala akong masabi. Ang lakas, dahil na rin dun sa settings ng sprocket nya na medyo malaki itong tricycle. Pero malakas talaga, oh. Nakakinta na yan. Ako kasi merong tatlong motor na ginagamit. Ano, yung isa Yamaha SZ150. Yan, yung isa MIUI 125. Yan, tapos CB125, yung Honda CB125. Lahat yun puro timing chain. Never akong nakapag motor ng push rod. Ramdam na ramdam ko yung vibration, kasi yung mga timing chain hindi ma-vibrate, pero itong push rod na makina ma-vibrate talaga, which is normal naman yon kasi push rod, no? Kasi kapag timing chain ang makina ng motor, lahat kasi halos lahat ng motion kasi ng makina, yung galaw ng piyesa ng makina sa timing chain ay puro paikot, ano, puro paikot yan. Ang opposite lang ng movement yung rocker arm niya, kasi syempre up and down yun, dun sa may valve yan, yung sa valve yan, no? Pero halos lahat ang motion niya puro paikot, kaya hindi siya ma-vibrate, na umaayon lahat, lalo na kapag sa high RPM pipino pa yung andar niya, dahil nga
puro paikot yung motion, while ang push rod mayroong nag-o-opposite ng ikot o ng galaw dun sa makina, which is yung push rod. Ang motion kasi nung push rod, yung galaw niya is up and down, no? Kaya habang hinahataw mo siya, nag-up and down ng mabilis yung push rod, kaya nagva-vibrate siya. Babalikan lang natin yung naalala ko kasi yung motor kong Rusi dati. Yun, hinulugan ko yun ng 3 years. And tumagal pa yun sa akin ng mga 2 taon pa. So parang nagamit ko siya na bali 5 taon, no? Honestly, no, yung motor ko na yun, nagka problema lang siya nung 3 taon na siya dun sa makina. Kinailangan niya na magpalit ng piston ring. Yun yung isang pinalitan ko doon, piston ring. Ano yung piston, hindi ka naman pinalitan, piston ring lang. Tapos mga valve seal sinabay ko na para minsan ang bukas, no? Pagkatapos nun, lumipas yung 2 taon, ay lumaki na yung anak ko, malaki na siya. Kaya yung motor na yon ng Rusi na sa akin, hindi na kami magkasya, kaya napilitan akong ibenta. Ngayon binenta ko siya doon sa second owner. Nagamit din niya yun ng ilang taon, tapos binenta din niya. So ngayon nakikita ko pa siya, kaya lang hindi na ganun yung hitsura niya dati, no? Siyempre wala nang ibang fairings niya, nabasag na yung mags niya yata pinalitin na rin nila, ano, ewan ko sa mga ilaw kung gumagana pa, ano. Tapos naghalongkat ako dun sa FB, hinanap ko yung lumang picture niya. Isa na lang yung nakita kong picture, yung nirepaint ko na siya nun, no? So ito yon. Yan yung itsura niya dati. Ayan, binabiyahe namin yan, napupunta kaming norte niyan. So matibay naman siya, matibay, sa matibay. So isa lang masasabi ko, solid yung hatak ng TC125, macho nga talaga. At base din sa pagre-research ko, no, dagdag info lang para dun sa mga di nakakaalam kung bakit daw siya tinawag na macho. Kaya daw siya tinawag na macho, yung kanyang gear, yung granahe, yung transmission niya sa loob ng makina ay pinalaki, pinakapal, pinatibay, pinalaki. Mas malalaki yung granahe niya compared dun sa mga unang model ni Rusi. Kaya sabi nila mas matibay daw itong makina ng macho compare sa iba. Yun yung nakita ko lang sa research ko, no? So kung kayo mga nanonood, kung may alam kayong dahilan kung bakit macho yung tawag sa kanya, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Tapos sabihin nyo kung bakit, no? Baka naman mali yung pagkaka-research ko, no? At ulit, no to brand wars po tayo, no, respeto lang, no, hindi kailangan maliitin yung mga China motors, kasi ako naniniwala ako ang technology ay nai-improve, no? Kung naniniwala ko kayo na ang technology nai-improve, thumbs up naman dyan. So tayong mga gumagamit ng Chinese bike, na wag lang tayong mangamba dahil nai-improve naman yan. Ini-improve nila yan taon-taon. Yeah, so saan tayo nagpunta? Dalaw tayo dito sa kaibigan natin na nagbubukid. Yan o, pang off-road pa si TC. Shout out kay Pastor Ruben dito sa kanyang bukid.
One eternity later. Yan, so tuksin na natin to. Lakas ng Rosie. Kinakapos pa siya dun sa takbo niya, dun sa isa pang kambyo. Masyado kasing malaki sprocket natin. Yan, isang napansin ko pala dito sa Rusi TC125 Macho, yung kanyang tinatawag natin na butterfly dito sa ibabaw. Dito, yun, na naka-ready na siya for kung maglo-lower ka, lowered mo yung harapan, palagin mo lang yung mga tornilyo niya, i-adjust mo na. Hindi mo na kailangan bumili ng panibagong butterfly. Hindi kagaya dun sa ibang mga motor na hindi mo mabubutasan yung butterfly mong stock, or di ka bibili ng aftermarket na lowering crown. Hindi mo siya may adjust, pero ito ready na. Ang galing, pwede mo nang i-adjust anytime gusto mo. Habang dinadrive ko to, the more na dinadrive ko siya, parang the more na nagugustuhan ko yung hatak niya habang umiinit. Ito galing kanina guys, yun. So wala na, hindi na siya makahatak. Okay, so naubos na po yung ating gas. At kunin ko muna siya ng picture. So yun, tapos na natin yung review natin doon sa TC125. Nagulat ako doon sa result kung gaano kalayo yung tinakbo ng 1 litro. Nalagay ko na lang dito yung computation sa susunod. Tapos kung may mga comment po kayo, please comment down below. Kung di pa po kayo naka-subscribe, please subscribe na po. Pakipindot lang yung subscribe dyan sa baba na yung pinapanood. Para ma-notify po kayo kung may mga susunod pa po tayong mga video sabat sa mga motor po natin. Muli, shout out sa lahat po ng Rusi owners. Pagpalain po ng Diyos. Bye bye.